hindi mo yung basta-basta idimin. Kasi ang haba na ng experience yan. O, tingnan mo yan, pag magsalita, she's in control. Kaya pinaka-importante, kahit anong gagawin nila ni BP, at ayaw ko naman sinabihin, tatawanin lang, pero, let's be fair and fair. Let's, kung gusto nilang sabihin natin, i-compete si BP, Apple, with Apple. Hindi yung perjury, hindi yung mga fabricated, hindi yung mga rehash. Parang nakakasuka yan, nakakasuka. Muna tayo, Mayor, no? Kasi nandito ka ngayon sa Maynila. Ano ba ang meron kang tinanggap na pagkilala muna? Yan muna ang ating pag-usapan. Pinigyan ka ng pagkilala ng Philippine Councilors League, Mayor. I've been the president of the Philippine Councilors League from 1999 to 2001. And it's been the 35 years of anniversary of its existence. And all of us from years ago until the president, and then I was among them. So I came over, timely enough, nandito rin ako kasi mahal ko kayo eh. Maraming salamat po, Mayor. Pero bago lang din to sa mga national na mga may init na balita, bigyan nyo lang muna yung ating mga kababayan ng kumbaga, ano ba yung pinaka-trabaho, gaano kahalaga ang trabaho ng isang konsehal sa isang syudad at isang bayan po, Mayor? Alam mo, yung sinasabi ko palagi, if only yung nandun sa Senate at saka sa Congress, if they only have a stint or yung length of service that will bring them to be a part in the local level as a councilor. And then they will go up and go up and go up. It will be very, very good. And I've said it before in Boracay under the presidency of Carlo Fortuna at one time, that it will be too good to be seeing a country run by once upon a time a councilor. Because alam na alam nila yung local ramifications. Kasi nandun yung talagang taong bayan eh. Andun yung galing yung sinasabing local governance at saka talagang yung mga trabaho, mga problema, nandun yun sa mismong locality. Hence, when you have a very good council run and being operated by all those that really have the heart, wow, that municipality, that city will become very strong, and you go up and you go up, and you will end up in Congress, or you will go up in the House of Representatives, pull all together ang ganda ng ating bansa. Kumbaga, Mayor, kung ikaw ay kung nag-aasam ka ng national post, mas maganda na may experience ka sa local post muna kasi ito yung pinaka-frontline, kumbaga, madali mong makausap yung mga constituents mo at alam mo agad kung anong nararamdaman nila at makakagawa ka agad ng mga kinakailangang hakbang para sa kanila. Tamang-tama ka dyan, Mar. Pareho lang yung security guard ng isang edipisyo. Then, he went to study and end up being a lawyer and being a part of a corporation. Eventually, he joined government. Wow, ang ganda, oh. Kikita mo yan, yung background. Kasi the background is the foundation itself. Tamang-tama ka. Opo. Dito naman tayo sa pangmalakihan na kasi kanina sa balita po dito sa impeachment. Sa panahon ngayon po, Mayor, itong issue ng impeachment, kumbaga, nakikita niyo po ba na kahalaga ng pagtutok nito? Kasi for sure, maglalaan ito ng maraming oras
sa mga mambabata sa ating para himayin, talakayin ito. Pero meron pa bang, ito na ba yung pinakamalaking issue na dapat tutukan at paglaanan ng panahon sa panahon ngayon po, Mayor? Alam mo, dasal, no? Tapos, ang dasal natin talaga na there will be whispering in all those in Congress or in the House of Representatives na please naman, tapos na yun. Imagine, the Supreme Court already have in a previous matter about impeachment that it does not have to be and it will not hold water anymore. It being, I think if I remember, unconstitutional. Now, balik na naman. Then what else is new? And then, are there new things being put to fore? Meron bang bagong mga accusation, Almar or Admar? Or ganun pa rin? Kung ganun pa rin yung mga accusation dyan, ano bang ending dyan? Sana conviction will dictate and conscience will prevail with the Holy Spirit hovering over those institutions. Huwag naman sila mag-isa ng kamay kasi ang ending dyan, ang taong bayan na naman ang magsasuffer. Sinabi mo yan kanina, it's a waste of money, there are better things to do. You know, I do not want to be bringing the litany from all those accusations that this administration is being confronted with. Opo. Doon lang po ako sa ilan sa kanilang mga pinupunto. Well, nabanggit mo nga, walang bago. Ang bago lang, meron pong di ko lang kung sinong congressman yun, parang inopen niya na yung inyong reklamo na isinama ninyo dito sa impeachment complaint, ito'y sa panahon na siya ay kalihim ng Department of Education. Hindi po ba ang secretary, pag ikay secretary ng Department of Education, subject ka ba? Impeachable official ka ba automatic yan? Yung ganyang argumento ngayon ang lumalabas po, Mayor Mike. Siyadong intertwined, correct? Kaya being a cabinet or being a vice president. So I wish, bakit naman talagang siya naman tinututukan? Bakit si BP ang tinututukan? Pero sa tingin ko, alam mo, sa binisiya maguna, wa may hinog kanabang, kung dili hinog ang mangga, dili na siya Di ba patuhin? attractive na tanggalin. Alam mo naman si BP, kahit anong ginagawa nila, rock bottom na si BP. Tapos, pagdating ng survey, taas-taas ang survey ni BP. S lang sila. Alam mo yung S? Ano yung S pa? S, ano ba yun? Silos lang sila. Akala ko sa Bisaya na suya. Suya lang sila. Oh yeah, S. Suya. Opo. Mayor, dito po tayo. Kanina nabanggit niyo po, mahalaga na kung ang isang nag-aasam na maging national sa national position, mas maganda may experience sa local. Yes. Nitong nakalipas po, inanunsyo po ni Vice President Sara Duterte na siya'y tatakbo sa pagka-Pangulo. Ano pong reaction niyo po rito na parang kagaya niyo rin po, naging alkalde siya sa isang pinakamalaking syudad dito po sa Hindi lang bansa. siya alkalde, vice mayor yan. Kasama ko rin yan. I became president ng Philippine Councilors League. Ito yung award ko. Itong recognition. Then I became Vice Mayor's League President. And then I became President of the Mayor's League. Kaya si BP, kilalang kilala ko, NEDA pa rin yan sa RDC. Kung tutusin, hindi mo yung basta-basta idimin. Kasi ang haba na ng experience yan. O, tingnan mo yan, pag magsalita, she's in control. Kaya pinaka-importante, kahit anong gagawin nila ni BP, ayaw ko naman sila tatawanin lang, pero,
be fair and fair. Let's, kung gusto nilang sabihin natin i-compete si BP, Apple, with Apple. Hindi yung perjury, hindi yung mga fabricated, hindi yung mga rehash. Parang nakakasuka yan, nakakasuka. Opo, kasi parang kine-question din ng mga kritiko niya na ano bang nagawa daw niya bilang Vice President na pwedeng madala niya or magamit niya sa pagka-presidente. Baka nakalimutan nila na naging once upon a time ay naging alkalde sa lungsod po ng Davao. Kaya nga they all focus on things that they would like na mag-justify on their being disappointed, disenchanted, but put it all together. You cannot put a good person down. And that's BP. And you cannot just outrightly, because she has a record too. It's a replete of very commendable record na talagang she knows and she walks the talk.